Kumusta mga minamahal kong anatics? Namiss niyo ba ako? Ako syempre namiss ko kayo. At ngayon, isa na naman pong bagong storya ang ihahatid ko para sa inyo. Sabi nga nila hindi pwedeng magkaroon ng dalawang reyna o dalawang hari sa iisang tahanan. Yun ay dahil madalas gulo lang ang aabuti nito. Kaya nga kapag bubuo ka ng isang pamilya, hindi ka dapat makipisan sa isang pamilyang dating buo na. Dahil kapag pumasok ka sa iisang bubong, kung saan kasama mo ang isa pang reyna o hari, siguradong magkakagulo ang lahat. Ganito po ang nangyari sa amin ng biyenan ko noon. Dahil nabuntis ako sa hindi inaasahang pagkakataon, kinailangan naming makipisan sa bahay nila. Maayos naman ang asawa ko at ang buong pamilya nila. Ang hindi ko nga lang inaasahan ay kung gaano sila ka-welcoming sa akin, ganoon naman kasama ang loob ng biyenan ko. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Aida. At sa kwento ko pong ito, ibabahagi ko ang karanasan ko noon sa biyenan ko noong nakikipisan pa lang kami sa kanila at kung paano namin parehong natutunan ang pagpapakumbaba. Tay, wala po ba kayong gagawin? Pwede ko po ba kayong makausap? Ano yun, anak? Tay, ano po kasi, magdadalawang buwan na po akong hindi dinadatnan. Buntis ka, Aida? Nag-pregnancy test po ako at positive po ang resulta. Ano pa nga bang magagawa natin? Nung nagdadala ka ng boyfriend dito sa bahay, inasahan ko nang mabubuntis ka. Tatay naman, paano na po ako nito? Kapag buntis po ako, hindi na ako pwede magtrabaho. Hindi na po ako makakapag-ipon ng pera para makapasok sa kolehiyo. Paano ng buhay ko? Anak, teka, huwag ka munang mataranta. Maupo ka sa tabi ko at pakinggan mo ang mga sasabihin ko, ha? Sige po, tay. Anak, itong nangyari sa buhay mo, ang pagbubuntis mo, bunga yan ng bagay na pinili mong gawin. Hindi mo dapat yan pinagsisisihan ngayon. Tulad ng palagi kong habilin sa'yo na mag-iingat ka sa mga gagawin mo. Di ka na minor de edad, 18 anyos ka na, kaya dapat na marunong ka ng gumawa ng desisyon para sa sarili mo. Hindi ko naman po alam na mabubuntis ako. Ano bang tinuro ko sa'yo noon? Na kapag nagsiping ang babae at lalaki, mabubuntis. Nakakagawa ng bata. Alam mo naman pala Pero hindi ko naman po alam na bubuntis ako ng ganito kabilis. Hindi ko po inaasahan to, tay. Masisira lang buhay ko. Anak, kung ikaw ang baby na nasa tiyan mo ngayon, anong mararamdaman mo kung sasabihin niya ng sarili mong ina? Masasaktan po ako. Siyempre. Kaya huwag mong sasabihin yan dahil masasaktan yung bata. Di mo na nga ginusto na mabuntis ka. Pero ginusto mo yan nung ginagawa niyo pa. May rason ang bawat pangyayari sa buhay natin. Kaya sana, hindi man ngayon, matanggap mo ang bata na hindi mo siya ituring na naging dahilan ng pagkalugmok mo sa buhay. Ha? Opo, tay. Tama po kayo. Alam na ba ng boyfriend mo yan? Hindi pa nga po Ito rin po yung kinatatakot ko, tay. Natatakot po ako na baka hindi niya matanggap. Na baka iwanan niya po ako. Kung iiwang ka man niya, kaya naman nating buhayin ang bata. Pero tay, hindi niyo naman po ito kasalanan Kasalanan ko po ito. Napakarami pa po natin pangarap na gustong matupad. Napakarami kong gusto ibigay sa inyo pero sinira ko po yun. Huwag mong sabihing sinira mong pangarap mo, Aida. Wala kang inalis na pangarap. Dagdagan mo lang. Maraming salamat po, tay. Akala ko po magagalit kayo. Bakit naman ako magagalit?
Masaya nga ako ngayon dahil madadagdagan ng pamilya natin eh. Dati tayong dalawa lang. Ngayon magiging 3 na tayo. Di ba masaya yon? Tatay naman eh. Pinapayak niyo naman po ako. Basta. Kailangan mo sabihin sa boyfriend mo ang tungkol sa pinagbubuntis mo, ha? Pagkatapos, sabihin mo sa akin ang magiging desisyon nyo. Desisyon namin saan po? Sa kung paano nyo planong ipagpatuloy ang pagbubuntis. Nung malaman ko na nagdadalang tao ako, talagang kinabahan ako sa magiging reaksyon ng tatay ko. Pagkatapos kasi ng high school, minabuti kong magtrabaho na muna imbis na tumuloy sa kolehiyo. Dahil wala kaming sapat na pera para pambayad ng tuition fee. Ang plano namin ay mag-iipon na muna ako. Pero dahil sa kapusukan ko, imbis na mag-ipon ng pera para makapagpatuloy sa pag-aaral, ngayon ay nabuntis pa ako. Hiyang-hiya ako kay tatay. Pakiramdam ko sinira ko ang lahat ng mga binuo naming pangarap sa loob ng maraming taon pagkatapos mamatay ng nanay ko. Kahit naman sinabi niyang ayos lang na masaya siya na magkakaroon ako ng baby, ramdam ko yung pagkadismaya niya. Isang gabi habang magkasama kami ng boyfriend kong si Mark. Babe, napansin ko na malungkot ka yata buong date natin, ha? May problema ba? Kasi Mark, may dapat kang malaman eh. Aida, huwag mo sabihin na makikipaghiwalay ka sa akin, ha? Hindi! Ano ka ba? Bakit naman ako makikipaghiwalay sa'yo? Maayos naman ang relasyon natin. Bakit parang problemado ka? Halatang halata sa mga mata mo. Tsaka, napansin ko rin na parang namumutla ka eh. Tsaka nangangayayat. Wala ka rin ganang kumain. Kasi ano? Kasi buntis ako, Mark. Buntis ka? Ano? Alam ko na nabigla ka, pero nabigla din naman ako. Lahat ng mga pangarap ko, kailangan ko nang baguhin ngayon dahil nagkaroon ng isa pang buhay sa buhay ko. Hindi ako sigurado kung matatanggap mo yung bata. Pero kung hindi mo tanggap, aakuin ko siya na mag-isa. Babe, hindi ako ganong klaseng lalaki. Hindi kita iiwan pagkatapos kitang buntisin. Pananagutan ko ang bata. Talaga? Oo naman. Mahal na mahal kita, Aida. Di man kasama sa plano natin ang magbuntis ka kaagad. Gagawa natin yan ng paraan. Magsasama tayo. At magkasama nating itataguyod ang bata. Magsasama tayo? Oo, syempre. Buntis ka na. Ibig sabihin, magiging pamilya na tayo. Pero, kailangan natin kausapin si tatay. Oo naman, kakausapin natin siya. Kakausapin din natin ang mga magulang ko kasi doon tayo titira sa bahay namin eh. Ha? Pero kasi, hindi ba nakakahiya kung doon tayo titira sa inyo? Mas nakakahiya naman kung titira tayo sa bahay ninyo. Akong lalaki at akong magdadala sa pamilya natin. Huwag ka mag-alala. Pansamantala lang naman ang pagtira natin sa bahay. Hanggang sa makaipon lang tayo ng pang-upa para sa sarili nating bahay. Oo, sige. Kung yan ang sa tingin mong tama. Ito ang tamang desisyon para sa atin, Aida. Magtiwala ka lang sa akin, ha? Di ka na. Pagpatuloy na natin ang date natin. Huwag ka nang malungkot, ha? Dapat nga mag-celebrate pa tayo eh. Pasensya ka na. Sadyang natakot lang ako sa magiging reaksyon mo. Akala ko hindi mo matatanggap eh. Ngayong alam mo ng tanggap ko, ayos ka na ba? Gumaan na bang pakiramdam mo? Oo, kahit papaano. Kahit papaano, nakahinga ako ng maluwag sa naging sagot sa akin ni Mark. Buong akala ko ay magiging maayos na ang lahat dahil walang naging problema kay tatay at sa boyfriend ko. Pero yon ang inakala ko. Hindi ko pa nakikilala ang nanay ni Mark. Tanging ang tatay niya lang ang nakita ko noong dinala niya ako sa bahay nila. Mabait naman yung tatay niya sa akin. Ang sabi niya ay tanggap niya naman ako.
Tumatak sa isip ko ang kabaitan ng kanyang ama, kaya hindi ko inaasahan na magiging napakasungit pala ng nanay niya. Nay, mano po? Ah, sino naman tong kasama mong babae? Mano po, Nay? Nay? Aba, kailan pa ako nadagdagan ng anak? Nay, si Aida nga po pala, girlfriend ko. Ah, siya pala yung girlfriend mo na binabanggit ninyo sa tatay mo. Maganda ka nga, iha. Salamat po, Nay. Bakit pa nanay ka ng nanay sa akin? Hindi na makita anak. Tawagin mo na muna akong tita at girlfriend ka pa lang naman ang anak ko. Nay, may ibabalita nga po pala kami sa inyo. Ha? Ano na naman yan, Mark, ha? Pinakakaba mo naman ako? Di po kayo kakabahan ngayon. Ang totoo, magiging masaya pa nga po kayo sa ibabalita ko sa inyo eh. Eh ano nga? Sus, patagal-tagal pa talaga. Di na lang sabihin ng diretso eh. Hindi po ba gusto niyo nang magkaapo? Pinipilit niyo si ate na mag-asawa at anak na pero wala pa po sa plano niya eh. Ay, lintik! Ibig mo sabihin, nabuntis mo ng babaeng to? Nay, wag naman po kayong magalit. Huminahon po muna kayo. Huminahon? Paano ko hihinahon na ganyan ang nangyari sa inyo? Ilang taong ka na ba, ha? Ilang taon na ba ang babaeng yan? Ikaw, 20 anyos ka pa lang At itong girlfriend mo, mukhang kakalampas pa lang ng menor de edad. Ang babata niyo pa! Nay, pareho naman po kami may trabaho na. Wala po kayong dapat na ipag-alala sa amin. Kaya po namin bumuhay ng bata. Talaga? Akala niyo ba magiging madaling magbuntis at mag-alaga ng bata, ha? Ay, napakahirap, Mark! Hindi niyo alam kung anong pinapasok ninyo. Eh di aalamin po namin. Gagawin po namin ang lahat para mapabuti yung bata. Nay, nandito na po yung bata eh. Wala na po tayong magagawa. At saka, diba, gusto mo ng apo? Ay, gusto ko! Pero hindi sa'yo. Ang ate mo hinahabol ng edad niyang 25. Hindi na siya bumabata. Samantalang kayo ang batang-bata pa. Dapat nagpapakasaya pa kayo sa buhay ninyo. Hindi yung ano po. Ay! Bahala na kayo. Ano pa bang magagawa ko? Eh, nandyan na nga. Basta wala akong pakialam dyan, ha? Kayong bumuhay dyan. Nabigla talaga ako sa naging reaksyon ng nanay ni Mark. Pakiramdam ko'y napakasama akong babae dahil nabuntis ako. Kung si tatay, hindi niya ipinaramdam sa akin ang ganoong pagkadismaya sa sarili ko. Pinaramdam naman yon ng nanay ng boyfriend ko. Nasaktan ako ng husto, pero sa kabilang banda, tama naman talaga siya. Tama na mga bata pa kami at dapat nag-e-enjoy pa kami sa buhay binata at dalaga. Pero dahil nangyari ito, kailangan naming magpakamagulang. Mukhang hindi tayo pwedeng makitira sa inyo, babe. Nakakahiya sa nanay mo. Huwag mo masyadong isipin ang tungkol dyan, babe. Ganun lang talaga si nanay. Concern lang siya sa atin eh, kaya niya nasabi yung mga yon. Papayag din siya na makitira tayo sa bahay namin, ha? Hindi ba mas okay kung tumira na muna ako kay tatay, tapos kapag kaya na nating mangupahan, tsaka na lang tayo magsama? Pero gusto ko kasi sanang makita kang nagbubuntis eh. Gusto kong ako mismong mag-alaga sa'yo. Kaya gusto ko sana na magsama na tayo. Pero may pakiramdam kasi ako na baka hindi kami magkasundo ng nanay mo. Magkakasundo rin kayo. Palagi lang talagang mainit ang ulo ni nanay. Pero may concern yun. Tingnan mo nga't napalaki niya kami ng maayos kahit na bungangera siya. Hindi naman sa minamaliit kita. Pero hindi mo kasi naranasang lumaki na may nanay. Kaya hindi mo alam na pare-pareho mga nanay. Pare-pareho silang mga mahilig dumaldal. Pagod kasi sila sa gawaing bahay, kaya ganun. Mark, sigurado ka na ba talaga? Oo, pero kung talagang ayaw mo, tatanggapin ko naman ang desisyon mo. Sige, pwede ko bang pag-isipan na muna? Okay, ikaw ang bahala. Handa sana akong makisama kay Mark dahil mahal ko siya. Pero ang isipin na makakasama ko sa iisang bubong yung nanay niya,
pakiramdam ko mahihirapan na kaagad ako. Tama naman talaga si Mark. Hindi ako lumaki na may kasamang ina kaya hindi ko alam kung paano sila kumilos o maging nanay. Ang tatay ko kasi palagi lang siyang sumusunod sa lahat ng mga kagustuhan ko. Sinasabi niya lang sa akin ng diretso ang mga bagay na sa tingin niya hindi dapat at dapat kong gawin. Walang masyadong drama. Hindi rin ako nakarinig sa kanya ng masasakit na salita. Palagi niyang ipinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Magdedesisyon na sana ako na tumira na muna kay tatay habang nagbubuntis ako, pero ang hindi ko inaasahan ay nang marinig ko siyang naglalabas ng sama ng loob sa kanyang kumpare. Narinig ko ang napakasakit na pag-iyak niya. Ang lahat ng mga hinanakit na hindi niya sinabi sa akin. Tandang-tanda ko ang bawat salitang binitiwan niya na talagang tumagos sa puso ko. Alam mo pare, halos hindi ko padapuan ng lamok ang anak ko na yan. Pinangako ko sa asawa ko bago siya pamatay na hindi ko pababayaan ang anak namin. Pero tignan mo nangyari sa kanya. Hindi ko akalain na maaga siyang magbubuntis. Napakarami pa ng pangarap sa buhay. Alam ko, asa tamang kamay ko, magagawa niya pa rin ang mga yun. Pero sigurado ako na mahihirapan na siya. Ayaw mahirapan ang anak ko pare. Sa totoo lang gusto ko siyang sumpatan eh. Gusto ko sabihin sa kanya na hindi niya dapat ginawa to. Dapat hindi na lang muna siya mag-boyfriend eh. Pero sino nga ba ako? Tatay niya lang naman ako eh. Wala akong karapatang diktahan siya sa mga desisyon niya sa buhay. Sana lang malampasan niya pagsubok na to sa buhay niya. Ayokong makita ni tatay kung paano ako maghihirap sa oras na tumira ako sa kanya habang nabubuntis ako. Ayokong makita siyang nasasaktan habang pinapanood niya ang kamalian ng kanyang anak. Kaya imbis na pasanin niya ang sakit, minabuti kong umalis. Pumayag ako sa desisyon ni Mark na makitira sa bahay nila kahit na ang kapalit ay ang galit ng kanyang ina. Isang linggo pa lang simula noong tumira ako sa bahay ni na Mark. Nakaramdam na agad ako ng pagsisisi. Nagtatrabaho pa rin kasi ako kahit nabuntis ako. Yon ay dahil sa kagustuhan kong makapagdagdag ng gastusin para sa mga check-up at vitamins ko habang nagbubuntis. Wala naman sanang problema sa akin yon, pero... Senyorita! Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi pa umuwi? Po? Ang sabi po ni Mark, overtime daw po siya sa trabaho kaya malilate daw po siyang umuwi. Ay, kumain ka na! Sumabay ka na kumain sa amin dahil kailangang sabay-sabay hinuhugasan ng plato. Sige po, Nay. Ikaw nga, pagkagaling mo sa trabaho imbes na pa-relax-relax ka lang dyan, tumulong ka sa mga gawaing bahay, hoy. Nangangarag na nga ako sa pagluluto para sa ating lahat samantalang ikaw, paupo-upo ka lang dito sa kwarto ninyo. Ano po, nagpapahinga lang po ako, Nay. Medyo napagod din po kasi ako sa trabaho eh. Napagod sa trabaho? Ay sus, ako nga ang napagod dito sa bahay buong araw. Hindi naman ako nagpapahinga. Nung pinagbubuntis kong panganay ko, nagtatrabaho rin ako. Pero pagka-uwi ko ng bahay, naglilinis pa ako at pinaghahanda ng pagkain ng asawa ko. Opo, pasensya na po kayo, Nay. Medyo nag-a-adjust pa po kasi ako eh. Ayaan niyo po, tutulong na po ako sa inyo simula po bukas. Mabuti! Dahil ayoko sa mga taong tamad. Tumayo ka na nga dyan. Baka maging tamad din yung apo ko kapag ganyan ang ginagawa mo. Wala akong nagawa kundi ang sundin siya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa yan sa akin. Alam niya naman na pagod din ako galing sa trabaho. Pero talagang pinapatulong niya pa ako sa mga gawaing bahay pagka-uwi ko. Para wala na lang away, sinusunod ko na lang. Kinabukasan, nagsimula akong tumulong kay Nanay Marie sa paghahanda ng ulam at kakainin bago ako magpahinga. Pagod na pagod tuloy ako. Babe, baka naman pwedeng parang ang tagal na kasi simula nung huli. Pasensya ka na, babe. Pero sobrang pagod na pagod talaga ako ngayong araw eh. Ilang araw na akong tumutulong kay nanay tuwing pagkagaling ko sa trabaho. Wala na akong pahinga. Kapag nagpahinga ako, sinasabihan niya akong tamad. Ayoko naman ng away kaya sinusunod ko na lang siya. Ano? Ako si nanay talaga.
Kung ganun, paano naman ako? Di naman pwedeng hindi mapagbigyan ng pangangailangan ko, diba? Kaso pagod na nga ako. Ano magagawa ko? Sige, mabuti pa kakausapin ko si nanay. Sasabihan ko siya na huwag ka nang piliting kumilos pagkagaling mo sa trabaho kasi buntis ka oh. Paano kung mapahama ka niyan dahil sa sobrang kapaguran? Wala ka na maayos sa pahinga. Baka naman magalit si nanay. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Tsaka, huwag ka na lang munang umuwi ng bahay kapag uwian mo na sa trabaho. Ang gawin mo, hintayin mo ako sa tapat ng lugawan para sabay tayong uuwi. Hindi ka na mabubungangaan ni nanay kapag kasama mo ko. Sige, mabuti pa nga. Kasi sa totoo lang, pagod na pagod talaga ako sa buong araw dahil sa ginagawa ni Nanay Marie sa akin eh. Hayaan mo, hindi na yan mauulit. Tara na nga, matulog na tayo para makapagpahinga ka na. Simula nung gano'n na ang ginawa namin ni Mark, hindi na ako nakarinig pa ng masasakit na salita mula kay Nanay Marie. Alam kong kaya lang naman siya matapang ay dahil wala yung anak niya. Na dahil mas nauuna akong umuwi, may lakas ng loob siyang magsalita ng masasakit sa akin. Buong akala ko, hindi niya na ako pagsasalitaan ng masama dahil sa ginagawa namin ni Mark. Pero nagulat kami ng isang gabi pag uwi namin sa bahay. Wala kaming naabutang pagkain. Walang kanin, ni walang ulam. Pareho pa naman kaming pagod at gutom, kaya hindi napigilan ni Mark ang sumabog sa inis. Nay, ano to? Bakit po walang kanin at ulam? Abay bakit? May sinaing ba kayo? May niluto ba kayong ulam? Po? Nay, alam niyo naman po na galing kami pareho sa trabaho ah. Pagod na pagod po kami, tsaka gutom pa. Paano niyo po nasisikmura na hindi magluto na alam niyo pong wala kaming kakainin? Wala naman po kayong ginagawa rito sa bahay. Hoy Matt! Ano sinasabi mo wala akong ginagawa, ha? Ako naglilinis ng buong bahay, nagsasaing, nagluluto at naglalaba para sa buong pamilyang ito. Kaya anong sinasabi mo na wala akong ginagawa, ha? Nakakahiya nga sa inyo eh. Ako pang naglalaba ng mga damit ninyo, pati kamo brief at panty ninyo. Ako pa nagkukusot. Ngayong hindi ako nagsaing at nagluto, ano? Ano nang pakiramdam, ha? Kung hindi sana kayo mga tamad na naghihintayan pa sa labas para sabay na umuwi, edi sana may nakapagsaing man lang sa inyong dalawa, hindi ba? Nagbibigay naman po kami ng pera sa inyo ah. Magkano ba binibigay niyo sa akin? 1,000, 1 linggo. Kulang pa sa pagkain niya ng ninyong dalawa. Sa lakas niyo kumain. Nagbabaon pa nga kayo eh. Mahiya naman kayo, ano? Nakikitira na nga lang kayo. Ganyan pa mga ugali ninyo. Nay naman, alam niyo naman po na nag-iipon kami. Mark, ano ka ba? Tama na. Tama naman si nanay. Huwag mo nang ipaglaban ng mali. Simula po ngayon, magsasaing at magluluto na po kami ng sarili naming ulam at kanin. Pero hindi na po kami magbibigay sa inyo ng pera. Sa tingin mo ba papayag ang tatay mo sa ganyan, ha? Baka palayasin na lang kayo dito. Nay, pasensya na po kayo. Pasensya na po talaga. Huwag niyo na pong intindihin ang mga sinabi ni Mark. Ako na pong bahala. Tutulong na po ako sa inyo at maglalaban na rin po ako ng mga damit namin. Masakit ang mga salitang natanggap namin mula kay Nanay Marie. Pero tama naman talaga siya. Nakaramdam ako ng hiya na siya pang naglalaban ng mga damit namin. Palibhasa, nasanay ako na si tatay ang gumagawa ng lahat ng yon para sa akin noong dalaga pa ako. Hindi ko naman yun inintindi. Hindi ko naiisip dahil hindi nagsasalita si tatay at ngayong may nagsabi na sa akin, nakaramdam talaga ako ng hiya. Simula noon, maaga na akong umuwi para tulungan si Nanay Marie sa pagluluto. Inihiwalay ko na rin yung mga maruruming damit namin para hindi na masama pa sa mga labahin ni Nanay Marie. Nay, ako na po magbabalat ng mga patatas. Ay naku! Baka mamaya isumbong mo na naman ako sa asawa mo ha? Hindi po, Nay. Marunong ka ba magbalat ng patatas? Marunong naman po. Tumutulong po ako kay tatay. Pero aaminin ko po na hindi po ako marunong magluto. Halata naman eh. Napakakinis ng kamay mo. Buhay prinsesa ka yata sa tatay mo, ano? Hindi naman po sa pagyayabang pero opo, hindi nga po ako pinapahirapan ng tatay ko sa amin. Di sana, doon na kayo tumira. Hindi yung dito pa kayo namimirwisyo. Dito po kasi gusto ni Mark eh.
Baka po hindi siya komportable sa bahay ni tatay. Ay, hindi talaga komportable. Malamang dahil makikita ng tatay mo kung paano siya kumilos sa bahay. Ang mga lalaki talaga pare-pareho ng likaw ng bituka. O siya, hiwain mo na rin tong sibuyas tsaka bawang. Makikigulo ka rin naman sa niluluto ko eh. Sige po, Nay. Masaya na sana ako na kahit papaano ay nakakapag-usap na kami ng maayos ni Nanay Marie simula nung tinutulungan ko na nga siyang gumawa ng mga gawaing bahay. Nakasanayan ko na rin ang matalas na pananalita niya. Pero habang tumatagal, nang lumaki na ang tiyan ko, kinailangan ko ng huminto sa pagtatrabaho at manatili sa bahay. At simula nun, mas lalo pang tumindi ang pagiging maldita ng biyanan ko. Dahil nga malaki na ang tiyan ko at nahihirapan na akong makatulog sa gabi, madalas ay tinatanghali na ako ng gising. Ngunit ang problema, hindi yon nauunawaan ng biyanan ko. Aida! Aida! Buksan mo pinto! Aida! Nay, ano po yon? May nangyari po ba? Ay, walang nangyari! Tanghali na! Pero nakahilata ka pa rin dyan. 7 buwan ng tiyan mo. Posible naman na mamanas na yan. Mahirap kang manas. Kailangan mong maglakad-lakad. Diyos ko, Aida. Ngayon pa nga lang na buntis ka, tamad ka na. Paano pa kaya kapag nanganak ka na? Nahihirapan na po kasi akong matulog sa gabi dahil malikot na po yung bata sa tiyan ko kung kailan oras ng tulog. Kaya ngayon lang po ako makatulog ng maayos. Ay nako, palusot mo lang yan. Huwag ka kasing kumain ng gabi. Kaya nagigising ang bata eh. Kaya lang po, hindi ko naman po matiis yung gutom sa gabi. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo didisiplinahin ang sarili mo, tataba ka ng tataba, pati na yung bata dyan sa tiyan mo. Mas mabuting patabain na lang yan sa labas kaysa patabain dyan sa loob ng tiyan. Mahirap ilabas yan. Mabuti sana kung may pera kayong pampabiyak sa tiyan mo. Sige po, susubukan ko pong gawin ang gusto nyo. Hindi ko gusto yon, oy! Para sa inyo yon, nang magiging apo ko, yung sinasabi ko sa'yo. Halatang napipilitan ka lang eh. Hindi naman po, Nay. Wala naman po akong sinasabi. Sinubukan ko namang gawin ang sinabi ni Nanay na wag nang kumain sa madaling araw para makatulog. Pero hindi ko talaga kinakaya. Sinusubukan kong matulog ng maayos para maagang magising pero hindi ko pa rin talaga kinakaya. Sa totoo lang, napakahirap magbuntis na maraming pinagbabawal sa'yo. Hindi ko alam kung normal ba yon, pero talagang isang gabi, hindi ko na kinaya. Napaiyak na lang ako kay Mark. Babe, pwede mo ba akong ikuha ng makakain sa kusina? Aida, ano ka ba? Pwede mo namang gawin yun eh. Ba't kailangan mo pa akong utusan? Kasarapan ng tulog ko eh. Kasi kapag nakita ako ni Nanay na kumakain ng ganitong oras, sigurado mapapagalitan niya na naman ako. Babe, pinagagalitan ka na naman pala ni Nanay. Ano ba naman yan? Pati ba naman pagkain mo, pinapansin niya? Buntis ka eh. Dapat hinahayaan ka lang niya kumain ng gusto mo. Sabi niya sa akin, tataba daw si baby sa tiyan ko kapag kumain ako ng marami. Baka raw mahirapan akong manganak. Ano naman ngayon? Yung anak nga ng katrabaho ko, 3.5 kilos pero kinaya namang ipanganak ng misis niya. Hindi malabong kaya mo rin yun. Huwag mo na intindihin si Nanay. Hayaan mo siya kung anong gusto niyang sabihin sa'yo. Huwag mo na lang masyadong dibdibin. Hindi ko naman kayang baliwalain lang yung mga sinasabi niya eh. Siyempre dito tayo nakatira. O siya, sige na nga't kukuha kita ng pagkain. Hayaan mo, kakausapin ko na rin si Nanay. Hayaan mo na. Huwag mo na siya kausapin. Isipin na naman yung nagsusumbong ako sa'yo. Kasi, kapag hindi tayo nagsasabi sa kanya, may mimihasa siya. Ulit-ulit ka na niyang sasabihan ng masasakit na salita. Ayoko naman mangyari yun. At ayoko rin namang sumama yung loob ng nanay mo sa akin. Hayaan mo na, titiisin ko na lang. Hanggang sa makahanap tayo ng mauupahan. Aalis na naman tayo dito, diba? Oo naman. Siya nga pala, kailan ba tayo hihiwalay ng bahay? Baka naman pwedeng pagkapanganak ko,
Ang balita ko kasi nagkakaroon daw ng postpartum ang mga babae kapag nanganak na eh. Baka kung ano mangyari sa akin kung palagi na lang kami nag-aaway ni nanay. Hayaan mo, gagawin ko ng paraan. Pero hindi ako mangangako sa'yo ha. Kasi alam mo naman na hindi rin naman madali na magkaroon ng anak. Sigurado ako nagagastos tayo sa diaper niya, tsaka sa gatas. Pwede naman ako magpa-breastfeed eh. Hindi naman natin alam kung may gatas ka ba. Mas maigi na yung sigurado. Sige, ikaw ang bahala. Kunting tiis lang babe. Malalampasan din natin ang lahat ng to. Tsaka, maswerte pa nga tayo eh. Dito sa sitwasyon natin. Meron tayong bahay na matitiran. Nakakatipid na rin tayo kasi hindi tayo nangungupahan, di ba? Alam ko naman yun eh. Tulad ng habilin sa akin ni Mark, tiniis ko na lamang yung mga masasakit na salita na binibitiwan sa akin ni Nanay Marie. Wala naman ako ibang pagpipilian dahil hindi kami makaalis sa bahay nila. Ayoko rin naman na umuwi kami sa bahay ni tatay dahil baka masaktan siya kapag malaman niya ang mga nararanasan ko rito. Nagsimula ako ng suwayin si Nanay Marie. Kumakain pa rin ako sa madaling araw kahit na pinagbabawalan niya ako. Wala na akong pakialam kahit pa katukin niya ng katukin yung pinto ng kwarto namin para lang gisingin ako. Ang nasa isip ko, inaasar niya lang ako kaya ginagawa niya yon. Na wala siyang magawa at ang tanging libangan niya lang ay ang pikunin ako. Hanggang sa... Babe, kumusta nga pala yung pagpapa-ultrasound mo kanina? Kumusta ang baby natin? Ang sabi sa akin ng doktor, ayos naman daw yung kondisyon ng baby. Kaya lang, masyado na raw siyang malaki para sa edad niya eh. Kailangan ko na raw mag-diet. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Lamon ka kasi ng lamon, ayaw mo magpapigil. Nay, ano ka ba? Natural lang naman ang kumain sa buntis eh. Malamang dahil dalawa silang kumakain. Naku Mark, bakit pa parehong matigas ang mga ulo ninyo ha? Hindi nyo maintindihan na nakadepende sa laki ng bata ang laki ng ibubuka ng butas ng asawa mo. Bahala ka. Ikaw rin ang mawawalan ng kasarapan kapag hiniwa ng malaki ng doktor yung butas niyan. Kala nyo ba hindi masakit ang matahe? Concerned lang naman ako, no? Ako patuloy yung nagiging masama. Kasi Nay, ang sakit nyo po magsalita eh. Ay paano masakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tsaka, tingnan mo ang paan niya ni Aida. Minamanas na. Palibasa tulog ng tulog. Kahit sa hapon tulog. Sige, at para tumaas ang presyon ng dugo niyan, talagang duduguin niyang asawa mo. Mapapagastos kayo na malaki. Kung gagastos nga po kami ng malaki, ano naman? Ay sige, marami naman kayong pera, hindi ba? Sige, at sundin niyo pa rin kung ano mga kagustuhan ninyo. Nay, mawalang galang na po. Pero bakit yung kapitbahay naman po natin ang kwento niyo sa akin? Tulog lang daw siya ng tulog nung nagbubuntis siya. Pero ayos naman daw yung anak niya paglabas. Dapat nga raw matulog ako palagi kasi kapag nakalabas na yung bata, hindi na raw ako makakatulog eh. Ay sige, mga tuwiran kayo. Tignan lang natin kung ano mangyayari sa inyo kapag lumabas na yung bata. Titigas ng ulo nyo ha. Ay talaga po, talagang magiging maayos ang lahat dahil wala naman kaming ginagawang masama. Nag-diet ako tulad ng sinabi ng doktor. Nagbawas ako ng kinakain pero nahihirapan talaga akong kontrolin yung antok ko. Kahit sinabihan na ako ni Nanay Marie na mag-ehersisyo, na maglakad-lakad sa umaga, para kahit papaano ay hindi ako mahirapang manganak, talagang tamad na tamad pa rin ako. Hanggang sa maging overdue na lang ang pagbubuntis ko. Inip na ako sa tagal niyang lumabas. Ang tagal lumabas ng baby ko. Nay, ano po bang dapat kong gawin? Ang sabi ng doktor, isisesarya na lang daw po ako kapag hindi pa rin ako nanganak sa susunod na linggo. Ay sus! Makikinig ka ba sa akin kapag sinagot kita? Siyempre naman po kasi nagtatanong po ako eh. Alam mo, isa lang ang sagot dyan. Maglakad-lakad ka sa labas. Napakatamad mo kasi maglakad. Puro ka higa, puro ka upo. Tingnan mo, paano bababa yung bata kung hindi mo pinabababa? Ganun po ba yun? Ang sabi po ng doktor sa akin, hindi raw po ako dapat magmadali eh. Nakusa lang lalabas yung bata kung lalabas na raw po siya. Ay sus! Sabi lang ng doktor yan para na makumita sila ng malaki. Kapag hindi ka kumilos at nagpakatamad-tamad ka pa dyan, ay nako, ewan ko na lang sa'yo kung kailan ka pa manganganak.
Kita mo, nagtanong ka sa akin pero hindi ka naman naniniwala. Kung ganun po, pwede niyo po ba akong samahan na maglakad-lakad sa labas? Kasi po natatakot po ako na baka habang naglalakad ako, bigla po akong mapaanak eh. Mas mabuti po sana kung may kasama ako. O di sige, walang problema. Basta't mapaanak ka na. Napakamahal pa namang mga anak na maraming problema sa pagbubuntis. Masakit na nga mga anak. Mas masakit pa kapag malaki ang gastusin. Sinamahan nga ako ni Nanay Marie sa paglalakad-lakad sa labas ng bahay. Yun nga lang, nakakapagod ang paglalakad na ginawa namin. Inabot yata kami ng 1 oras sa paglalakad. Nangangalay na ang mga binti ko at ang mga singit ko. Kung ano-ano pa ang pinakain niya sa akin. Tulad na lang ng itlog na hilaw, ng pinya at ng okra. Ang sabi niya sa akin kung gusto ko raw manganak na, kailangan sundin ko ang lahat ng mga payo niya. Sumunod din naman ako. Kaya lang, pag uwi namin ng bahay, pagod na pagod talaga ako. Nakatulog agad ako pagkatapos naming maghapunan, ni hindi ko na nga nakausap si Mark dahil sa labis na pagod. Ang hindi ko inaasahan, pagdating ng madaling araw, humilab ng husto ang tiyan ko. Napakasakit, kaya bumangon ako at nagtungo sa banyo. Pero laking gulat ko nang makitang may bahid na ng dugo. Kaya naman mabilis akong nagpahatid sa ospital. Inasikaso naman ako ng doktor, kaya lang ilang oras din akong nag-labor. Nauna pang pumutok ang panubigan ko hanggang sa matuluyan na nga ako. Walang nagawa si Mark kundi ang magdesisyon na ipa-emergency CS ako dahil hindi ko na raw kakayanin pa ang laki ng bata. Umabot kasi ito ng 4 na kilo. Mahirap nang ipanganak ng normal, lalo na at bukod sa panganay, natuyuan na nga ng tubig. Kumusta naman ang pakiramdam mo, anak? Pasensya ka na ha, at ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Sobrang abala kasi sa kinontrata kong trabaho eh. Ayos lang po, Tay. Masaya po ako na nakadalaw kayo. Andyan mo, di na ba kumikirot? Sabi masakit daw kapag nabiyak yung tiyan eh. Masakit po, pero kayang-kaya ko naman po. Oh, eto nga pala. May dala akong paborito mong nilagang baboy. May gusto ka pa bang pagkain? Ibibili kita ng kahit na ano pa. Wala na po. Masaya na po ako na dinala niyo ako ng nilagang baboy. Nasaan ang apo ko? Nay, nandyan na po pala kayo. Kinuha po siya ng nurse para tulukan daw po ng antibiotic. Nakakain po kasi siya ng dumi. Ay sus! Yun na nga ba sinasabi ko eh. Na-overdue na kaya nakakain na ng dumi. Hindi pa kita niyayang maglakad-lakad, malamang. Hindi na nabuhay yung apo ko. Mawalang galang na. Pero bakit ka ba naiinis sa anak ko? Hindi niyo naman ginustong makakain ng dumi yung apo natin. Ay nako, Amador. Hindi mo alam kung anong pinagagagawa ng anak mong yan. Napakatigas sa ulo. Lahat ng sasabihin ko sa kanya, hindi niya naman pinaniniwalaan. Para sa ikabubuti niya rin naman ang mga yon. Tignan mo yung mga paa niya. Manas na manas. Dahil ang tamad-tamad niyang maglakad-lakad. Kung matulog, kulang na lang gumising na lang kapag kakain. Lamon pa ng lamon kahit na sa madaling araw kumakain. Kung hindi ko pa yan niyayang maglakad-lakad kahapon at pinakain ng mga pampadulas na pagkain, malamang hindi pa yan nag-labor ngayon. Natural na mararamdaman ng buntis sa mga sinabi mong yan. Di ka ba nanganak? Para hindi mo maalala mga pinagagagawa mo nun? Kasi ako, tandang-tanda ko kung paano nagbuntis yung asawa ko nun. Pero natural lang naman ang panganganak niya. Hindi pa siguro dapat lalabas yung apo niya. Nasobrahan lang siguro ng pagod kaya nag-labor at pumutok ang panubigan. Ay nako! Diyos ko, ikaw ba ang nakaranas sa panganganak ha? Naranasan ko lahat ng yan ano, pero disiplinado ako at sinunod ko yung lahat ng payo ng biyanan ko kaya lahat ng mga anak ko pinanganak ko ng normal. Sa totoo lang ang bilis ko nga lang manganak Hindi katulad yung anak mo. Diyos ko, hindi man lang marunong umire. Kaya yan, nasesaryan. Walang kinalaman ang lahat ng mga sinasabi mo sa dahilan kung bakit nasesaryan ang anak ko. Pwede ba? Mamaya ka na rito ha. Nasa stress sa'yo ang anak ko Pumunta ka na lang kapag nandito na yung apo ko. Ay talaga, lalabas na ako. Tay, bakit niyo naman po inaway si Nanay Marie? Sana po hinayaan niyo na lang. Totoo naman po na tinulungan niya ako kahapon kaya nanganak ako. Malapit na ako mag-overdue. Buti na nga lang po't naagapan Huwag kang maniwala sa biyenan mo, nak.
Di totoo yung mga sinabi niya. Alam mo nak, sa tingin ko, dapat doon na lang muna kayo sa bahay ko para maalagaan kita na maayos. Mukhang walang ibang gagawing matinuyang nanay ni Mark Tay, ano naman pong alam niyo sa pag-aalaga ng bagong panganak? Mas mabuti po kung doon na po kami sa bahay nila Mark. Ganun lang po talaga magsalita si Nanay Aida. Medyo prangka, pero totoo naman din po talaga. Ay, mas may alam nga siya sa akin tungkol sa bagong panganak. Pero baka naman mabinat ka dahil sa mga pinagsasasabi niya sa'yo. Sigurado ka ba talaga? Sigurado po ako. Huwag po kayong mag-alala. Ang totoo, gustong-gusto ko talaga na sa bahay na lang ni tatay manatili pagkatapos kong manganak. Pero alam ko na sa oras na doon kami tumira, hindi na siya magpapahinga para lang maasikaso ako. May trabaho siya at hindi ko gusto na maisakripisyo ni tatay ang sarili niya para lang maibigay sa akin ang mga kailangan ko. Ang nasa isip ko, hindi naman ako aalagaan ni Nanay Marie na kapag nangyari yon, matututo akong mag-isa. Hanggat maari ayoko na sanang umasa sa kahit na sino. Pero hindi ko pala kaya. Hindi ko inakala na hindi pala madali ang magkaroon ng bagong panganak na sanggol. Hoy! Ano ba yan? Hindi niyo ba kayang patahanin ang bata? Diyos ko naman! Kakabagal na yung bata sa kakaiyak Nay, hindi ko na nga po alam kung ano pong gagawin ko. Kung ano-ano na pong ginawa ko para lang mapatahan siya pero umiiyak pa rin. Ay naku! Ay, kinabagal na yan! Haplasan mo ng mansanilya! Pero bawal daw po yun sabi ng doktor. Mainit daw po kasi yun sa balat ng bata. Ay sus! Ayan na naman ang sinabi ng doktor. Kung ganyan na walang tigil sa pag-iyak, dadali na kaagad sa ospital. Ay, akin na nga yung bata. Ako na magpapatahan. Pero Nay... Wala nang pero-pero. Akin na. Di makatulog ang tatay niyo sa kakaiyak na bata. Kaya pinalabas na ako para tumulong sa inyo May mga trabaho pa kasi mga lalaki dito sa bahay. Kaya dapat magawa mo ng paraan yan. Sigurado po bang hindi makakasama sa bata kung hahaplasan ng mansanilya? Ilan na ang batang dumaan sa akin, Aida? 4 ang anak ko at lahat sila hindi ganito ko umiyak. Kung kailan naapo na. Diyos ko, saka akong pamararanasan to. Kumuha ka na unan. Opo. Kaso po wala po ako mansanilya Jesus! Inaasahan ko na yan. Meron ako dito. Huwag ka nang mag-abala. Napabuntong hininga na lamang ako habang kumukuha ng unan. Gusto ko sanang ako ang masusunod sa mga gawain ko para sa anak ko. Pero ano pa bang pagpipilian ko? Wala. Dahil nakikitira lang kami sa bahay ng mga biyanan ko. Nang ibinigay ko na kay Nanay Marie ang unan, kaagad niya yung inilagay sa binti niya at saka ipinahiga ang baby ko. Iyak pa rin nito ng iyak. Pero nang haplasan na ni Nanay Marie ng mansanilya ang tiyan nito at sinimulang hagod-hagurin na para bang hinihilot, unti-unti na itong kumalma. Lalo na nang idinapa niya na sa unan at marahang hinaplos ang likod. Hilot-hilutin mo lang ang tiyan at likod ng anak mo. Siguradong kakalma yan. Ganitong ginagawa ko sa mga anak ko kapag hindi matigil ang pag-iyak. Ibig sabihin, may masakit sa kanya na hindi mo lang malaman. Malay mo, makati pa lang likod o kaya naman nilalamig o kaya naiinitan. Hanapin mo kung anong problema niya, hindi lang basta iuugoy-ugoy at padededein. Sige po, Nay. Salamat po. Ano? Tama na naman ako, no? Di ka kasi nakikinig sa akin Ewan ko ba naman sa'yo? Sa dami ng pinagdaan ako sa buhay, alam ko lang lahat. Kaya dapat nakikinig kayo sa akin. Hindi na ako kumibo. Magpapasalamat na sana ako sa kanya dahil sa tulong na nagawa niya sa akin, pero nakakainis lang na kailangan niya pang humirit ng ganoong salita sa dulo. Inaamin ko na tama naman siya talaga, na may punto ang mga sinasabi niya, pero madalas kasi ay nakakasakit ang mga salitang pinipili niyang bitiwan na bagay na talagang nagpapasama sa loob ko.
Simula nung mga anak ako, mas lalo pang lumala ang sitwasyon namin ni Nanay Marie. Mas madalas niya na akong sinasaway sa mga ginagawa ko. Katulad na lang ng dahilan kung bakit ako palaging tanghali na akong magising. Puyat kasi ako palagi sa pag-aalaga sa anak ko, kaya madalas natulog ako sa umaga at gising naman sa gabi. Magandang umaga po, Nay. Pasensya na ho. Pwede po bang pakibuhat saglit si baby? Magtitimpla lang po sana ako ng kape at kakain ng almusal. Akin ang bata. Salamat po. Alam mo, Aida, sa susunod kasi, para hindi ganitong ngarag na ngarag ka, gumising ka na kaagad bago pa magising yung anak mo. Kita mo yan, almusal mo pa lang kahit tanghali na. Sa totoong buhay, hindi ganyan ha. Nung sa panganay ko, kahit puyat ako sa gabi, sa kakaalaga, abag gumigising ako ng maaga para lang mag-asikaso ng bahay. Magsasaing, magluluto ng ulam, maglilinis. Tapos kapag nakaalis na yung asawa ko, saka pa lang ako matutulog ulit. Diskartehan mo, hindi yung ganito. Ay nako, ewan ko na lang talaga kung anong nangyari sa inyo ng anak ko kung wala ako. Alas 3 na po kasi ng madaling araw nakatulog si baby. Kada 2 hanggang 3 oras gumigising pa po. Kaya tanghali na po ako bumangon kasi nahihilo po talaga ako sa sobrang antok eh. Ay sus, daming dahilan. Kumain ka na nga dyan. At may labahin pa akong lalaban. Isa pa yan, 2 linggo na ang anak mo pero hindi mo pa rin kaya maglaba. Samantalang ako nun 3 araw pa lang ang anak ko, naglalaban na ako ng mga lampin. Ay Diyos ko, patawarin. Iba na talaga mga bata ngayon, ang tatamad. Hindi naman po tamad. Pagod lang po. Ay, pagod ka. Sige, kung pagod ka, ano ba tawag mo sa akin? Napatahimik na lang talaga ako at ipinagpatuloy ang pagkain ng almusal imbis na sumabat pa sa mga sinasabi niya. Mahirap na kasi siyang gatungan. Nadadagdagan pa kasi ang lahat ng mga sasabihin niya. Dumaan pa ang ilang araw, linggo hanggang sa sumapit ang 1 buwan. Kahit papaano ay nakakayanan ko na ang gustong set up ni Nanay Marie. Maaga na akong nagigising para asikasuhin si Mark at makatulong kay Nanay Marie sa mga gawaing bahay. Pinipilit kong maglaba kahit na sa totoo lang masakit pa rin talaga yung tahi ko. Pero dahil sa pagpipilit ko, hindi ko inaasahan na isang araw, bigla na lang akong lalagnatin. Nagising na lang ako nang tinatapik na ako ni Mark sa pisngi dahil umiiyak na pala ang anak namin at humihingi ng dede pero hindi ako magising. Babe, ano nangyayari sa'yo? Sobrang init ng katawan mo. Hindi ko alam. Nahihilo ko, babe. Giniginaw ako. Giniginaw? Sobrang init nga ng katawan mo. Sakit na ulo ko. Teka, tawagin ko si nanay. Nanay! Nay! Tulungan niyo po ako, si Aida po! Ano? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nilagnat po sa bigla eh. Pero ang sabi niya po, giniginaw siya at sobrang sakit ng ulo. Ay nako, binat na yan. Matigas kasi ang ulo eh, panay ang cellphone, sige ang dot-dot. Nay, tama na po. Huwag niyo na pong pagalitan si Aida. Nakikita na nga pong nanginginig na sa sobrang taas ng lagnat eh. Ay nako, nakakainis kasi. Dahil sa katigasan ng ulo, ganyan ang nangyayari. Tapos pag pinagsabihan, sasama ang loob. Sige mo ate mo ron at ibigay mo na muna si baby. Pahanapin mo tatay mo ng mabibili ng bote, tubig at gatas para sa bata. Napakatigas kasi ng ulo nitong asawa mo. Sinabi ko na nga sa kanya na bumili ng bote at gatas eh, para kung sakali may emergency. Ayan, ngayon, madaling araw tayo mag-aagilap. Nanay naman eh. O siya, sige na. Gawin mo na yung utos ko at pupunasan ko na tong si Aida. Mabutit may gamot ako para sa sakit ng ulo. Bukas na lang bibili ng gamot para sa binat. Hindi naman yan mamamatay kaagad. Gusto kong maiyak sa sobrang sama ng loob. May sakit na nga ako,
Pero nakuha pa akong pagalitan at sumbatan ni Nanay Marie. Noong mga oras na yon, awang-awa ako sa sarili ko. Gustong-gusto ko nang makita si tatay. Gusto ko siya ang mag-alaga sa akin. Gusto kong maramdaman ulit ang kalinga ng magulang na totoong nagmamahal sa anak. Para akong bata, oo, pero talagang ganon yung nararamdaman ko. Ni hindi ko namalayan na tinatawag ko na pala si tatay habang nagdedeliryo ako sa taas ng lagnat. Nang magising nga ako kinabukasan, nagulat na lang ako nang makita ko si tatay sa tabi ko. Hawak niya ang kamay ko habang may hawak na bimpo sa kabilang kamay niya. Tay, kayo po ba yan? Nak, sa wakas at nagising ka na rin. Alalang-alala ako sa'yo eh. Tay, bakit po kayo nandito? Tinawagan ako ni Mark at sinabing nabinat ka raw at hinahanap mo ako. Kaya kahit madaling araw na, pinuntahan kita rito. Hindi ko po maalala na hinahanap po kita. Pero siguro dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko, na-miss ko po kayo pag inaalagaan niyo ako tuwing may sakit ako. Kaya nga pinuntahan kita. Di ko kayang matulog na nag-iisip kung kumusta ng kalagayan mo. Teka lang po, tay. Si baby po, nasan po siya? Hayaan mo at inaalagaan naman siya ng biyenan mo. Yun nga lang, walang tigil sa pagdadadaldal. Nakakainis yung mga pinagsasasabi niya na para bang di niya na naranasan yung ganito. Ganun lang po talaga siya. Hayaan niyo na po. Alam mo nak, di lang dapat hinahayaan ang ganyang pag-uugali eh. Narinig ko pa siya kanina na sinichismis sa kapitbahay ang nangyari sa'yo. Sabi, buong araw kang magse-cellphone kaya ka nabinat. Totoo ba yun anak? Ako, hindi naman po, tay. Saka ko lang po yung ginagawa kapag dumidede si baby at patulog na kami. Nakita mo na. Kaya kailangan talagang magtanda yung babae na yan eh. Tatay, wag po kayong magalit. Isipin niyo na lang, ganyan din si nanay noon. Ano? Di ganyan ang nanay mo, no? Napakabait nun at mahinin. Kahit kailan, di yun nagbunga nga ng ganyan. Tay, kahit na po. Basta, may karma din yung biyenan mo. Wag naman po kayong magsalita ng ganyan, tay. Hindi na kumibo si tatay. Ramdam ko ang matinding inis sa tono ng pananalita niya at kapag ganun siya, sigurado kong hindi na mapipigilan yung galit niya. Kilala ko si tatay, mabait siya at sinusubukang maging mahinahon sa lahat ng oras. Pero kapag ginalit, tila nag-iibang tao. Sa halip na sagutin niya ang sinabi ko, tinulungan niya na lamang akong bumangon mula sa higaan, saka ko inalalayan palabas ng kwarto. Naabutan namin si Nanay Marie, nakarga si baby habang inuugoy ito dahil iyak ng iyak. Didehin mo na kasi itong gatas sa bote, apo. Hindi pwedeng dumede sa nanay mo at mahahawa ka. Nay, akin na po si baby. Medyo maganda na pong pakiramdam ko. Pwede ko na po siyang padidehin. Ay naku, Aida! Tiisin mo ang iyak ng bata. Hindi niya ikamamatayan. Kesa naman dumede sa'yo at mahahawa pa. Kaso baka naman po kabagan na po siya sa kakaiyak. Hayaan mo na at aaplasan ko na lang ang tiyan. Hindi totoo na mahahawa ang bata sa nanay niya. Naranasan din niya ng asawa ko noon pero pinadedede niya pa rin si Aida. Di naman nahawa dahil iniiwasan lang na wag halik-halikan. Ay naku! O di, bahala kayong mag-ama. Magagaling kayo, hindi ba? Kayo na ang mag-alaga nitong bata. Akin na. Eto anak, padedehin mo na si baby. Ipagtitimpla na muna kita ng gatas at saka ipaghahain kita ng pagkain ha. Maraming salamat po, tay. Sus! Kaya naman pala ganyan na ugali ng babaeng yan eh. Masyado palang spoiled ng tatay. Hoy, hindi spoiled ang anak ko ha. Mahal ko siya, kaya ako siya inaalagaan. Kaya nga, wala kang pakialam sa mararamdaman ng anak ko dahil hindi mo siya gusto bilang manugang. Ay, wala akong pakialam kung sino pang asawahin ng anak ko.
Ang gusto ko lang ay yung matinong babae. Hindi yung puro pagpapaganda lang ang alam sa buhay. Ano sabi mo? Yang si Aida, puro paganda lang. Walang alam sa buhay yan. Puro paganda? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Marie. Higit 1 taon ko nakasama yung anak mo sa bahay na ito. At wala yung ibang ginawa. Napakatamad. May maglaban ng damit nila sa akin pa pinagagawa. Nay, ako na po naglalaban ng mga damit simula po nung nagreklamo kayo sa akin, di ba? Ilang beses lang naman po kayo naglaba. Ay sus! E di inamin mo ngang pinaglalaban niyo ako ng mga damit ninyo. Kapapanganak lang ng anak ko. Pinaglalaba mo na siya. 2 linggo na siyang nakapanganak noon. Ay nako, wag kayo maarte. At saka hindi ko obligasyon yun ano. Obligasyon nilang mag-asawa. Eh di sana, ang anak mo kinausap mo maglaba. Anak, ano bang klaseng asawa yung asawa mo ni hindi marunong maglaba? Ay hindi naman dapat naglalaba ang mga lalaki ano? Anong hindi? Eh hindi lang pala ang anak ko tamad dito. Pati pala yung anak mo. Mas tamad pa nga eh. Dapat tinuruan mong kumilos ang anak mong lalaki. Hindi dahil siyang nagtatrabaho wala na siyang gagawin sa bahay. Pagod na nga siya sa trabaho. Paglilinisin ko pa rito sa bahay. Palibasa wala ka kasing asawa eh. Wala kang ibang pagpipilian kundi maglinis ng bahay. Anak ko, buhay naman yung anak mo ah. Bakit hindi niya maasikaso ng maayos yung asawa niya? Diyos ko, kahit kailan hindi naghirap ang asawa ko sa akin. Pero dyan sa anak mo, kung nagkahiwalay sila ng bahay kung nakahiwalay sila sa amin, malamang na nakakaawa si Mark. Aida, magliligpit na tayo ngayon ng mga gamit nyo ng apo ko. Uuwi tayo sa bahay natin. Tay, huwag po natin idaan sa ganito. Kaya ka nabibinat dahil dyan sa nanay ng asawa mo. Tay, hindi naman po. Kasi totoo naman po yung mga sinasabi ni Nanay Marie. Dapat naman po ako talagang kumikilos bilang asawa. Dapat asikasuhin ko po yung asawa ko at ako mismo kumilos. Mabuti na nga lang po tumutulong si Nanay Marie sa akin eh. Tulong? Tulong ang tawag mo sa lahat ng mga panunumbat na sinasabi niya? Nagsasabi lang naman po siya ng totoo, Tay. Ay, mabuti pa pala ang anak mo. Naiintindihan ang punto ko. Samantalang ikaw na magulang, hindi ako maintindihan. Alam kong napipilitan lang ang anak ko dahil mahal niya si Mark. Anak, makinig ka sa akin ha. Hindi ka dapat magtiyaga sa ganitong pamilya. Hindi pa kayo kasal ni Mark. Pwede ka pang umatras. Pero Tay, wala naman po kaming problema ni Mark eh. May anak din po kami. Eh di umalis kayo sa pamamahay na to. Hindi ko kayang tiisin na may ganitong klaseng biyenang ka. Ako mismo kakausap kay Mark. Umuwi ka sa bahay ko dahil inaabuso ka na ng babaeng yan. Ako patuloy ng abuso? Grabe, siya na nga ang nagpabuntis sa anak ko na tumutulong sa pamilya namin. Ngayon ano na? Imbis na ibigay sa akin ang kinikita niya at makapag-ipon pa siya, ibinibigay na dyan sa anak mong malandi. Di ko na kaya mga sinasabi mo sa anak ko ha. Aalis na tayo ngayon din, Aida. Pero Tay, hindi ko napigilan si tatay na kunin ang lahat ng mga gamit namin ni baby. Hindi ko na mapigilan ang maiyak. Hindi ko naisip na pwedeng mangyari ito, na pwedeng magalit si tatay kay Nanay Marie. Na kahit anong pakiusap ko sa kanya na pagpasensyahan na lang ang biyanan ko, wala akong nagawa. Talagang pinagpilitan niyang aalis kami nang hindi man lang nagpapaalam kay Mark. Tay, baka naman po pwedeng pakiusapan ko na lang si nanay. Huwag naman pong ganito. Ako mismong nakarinig kung gaano katabi lang dila ng nanay mo. Hindi lang pala reklamo yung anak ko eh. Pero alam ko, sa kaloob-looban niya, nasasaktan siya. Pero mag-asawa na po kami. Hindi mo pa nga pinakakasalan ng anak ko. Kaya hindi mo siya pwedeng matawag na asawa. Tay, may anak po kami ni Aida. Mas mabuti po kung magkakasama kaming 3 bilang pamilya. Kung ganon, ihiwalay mo sila sa bahay ng nanay mo. Dahil hindi ako makakapayag na tratuhin lang ng nanay mo ng ganon ng anak ko. Pero hindi pa po namin kakayanin, Tay. Hindi naman po kalakihan yung kinikita ko. Kung mangungupahan po kami, ano na lang po matitira sa amin? Kung ganon, di wag mo kunin ang mag-ina mo
Hindi ka pwedeng magpamilya kung di mo kayang dalhin ang pamilya mo. At saka, di ka man lang ba nasasaktan kapag minamaliit at sinasabihan ng masasakit na salita ang asawa mo? Natitiis mong makaramdam ng sama ng loob si Aida? Tay, sige na naman po. Papayag lang ako na magsama kayo ulit ni Aida kung bubukod na kayo ng bahay. Handa ako tumulong sa inyo para makapag-umpisa. Huwag lang bumalik sa bahay ninyo ang anak ko. Talagang nagmatigas si tatay sa desisyon niya na doon kami tumira sa bahay niya. Simula nung tumira na kami sa kanya, naging komportable na ang buhay ko. Malaya na ako sa mga gusto kong gawin. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay pero hindi sa pilitan. Ito ang bagay na iniiwasan ko noon kaya ayokong sa bahay ni tatay tumira. Masyado siyang mabait at maalalahanin. Hindi niya gustong nahihirapan ako kaya kahit nahihirapan siya ay tinitiis niya. Pero sa kabilang banda, naisip ko na siguro lahat naman ng magulang ay katulad ni tatay. Kahit si Nanay Marie kasi ayaw niyang pakilusin si Mark sa bahay. Ayos na sana ang lahat. Naging maayos naman ang setup namin ni Mark na bumibisita lang sa amin tuwing Sabado at Linggo. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang bigla na lang nagkasakit si tatay. Noong una ay nagkaroon lang siya ng maliliit na butlig sa balat. Hindi niya yun pinansin hanggang sa unti-unting lumala ang nararamdaman niya. Umuubo na siya ng malala at parabang nagdedeliryo tuwing gabi. Nang abisuhan ko siyang magpatingin sa doktor, tumanggi siya at sinabing sa ibang tao siya magpapakonsulta. Tay, nandyan na po pala kayo. Kumusta po? Nakapagpatingin na po ba kayo sa doktor? Bakit naman ako magpapatingin sa doktor? Wala naman akong sakit. Ano pong ibig niyong sabihin? Oh, tingnan mo balat ko. Ang kinis na ulit. At hindi rin ako nang hihina na. Hala, oo nga po no. Teka, paano niyo po nagawa yan, tay? Di mo na kailangang malaman pa, anak. Basta wala akong sakit. Ang isipin mo na lang, kinagat lang ako ng lamok. Tatay naman, ano nga po? Parang imposible po kasi na bigla na lang nagumaling kayo kaagad eh. Basta anak, ang importante ngayon, wala na yung sakit ko. Takang-taka talaga ako kung paano nangyaring kakapatingin pa lang ni tatay sa doktor pero magaling na siya kaagad. Sinubukan ko siyang tanungin kasi nakapagtataka talaga pero ayaw niyang aminin sa akin. Kaya hinayaan ko na lang muna yon hanggang sa tuluyan ko nang nakalimutan. Lalo na nang dumating ang Sabado ng hapon. Pagkarating ni Mark sa bahay namin galing sa trabaho, isang balita ang dala niya. Tatay Amador, mano po? Oh, pagpalaing kalawa. Mukhang napakasaya mo yata ngayon ah. Opo. Kasi nakahanap na po ako ng paraan para maihiwalay ko sila Aida at yung baby namin mula kay Nanay Marie. Ha? Ang ibig mo bang sabihin mangungupahan na kayo? Hindi po. Umalis na po kasi yung pinsan kong nakapangasawa ng AFAM. Dinala na siya sa Amerika. Ang sabi ko, uupahan ko na lang yung bahay niya pero maliit lang sana na halaga. Pumayag naman kaagad. Ang gusto pa nga, hindi na lang daw upa. Babayaran ko na lang daw yung bahay at lupa ng paunti-unti. Bah, ayos yan ah. Saan daw ba yung bahay? Malapit lang ho sa bahay namin. Doon lang ho sa katapat na bahay. Nako, di magkikita pa rin sila ng nanay mo. Pero hindi na po kami sa iisang bahay. Yun naman po yung mahalaga eh. Hindi niya na po makikita yung lahat ng mga gagawin ko sa bahay namin. Kung sa bagay, ewan ko lang kung mababantayan ka pa nun. Ano pong sabi niyo, tay? Wala. Ang sabi ko, mabuti kung ganon. Basta yung hindi na kayo mapapakialaman ng biyenan mo. Ibig po bang sabihin yan, ayos na po sa inyo na magsasama na kami ulit ni Aida? Ha, tay? Oo, basta ipagtatanggol mo ang asawa mo sa nanay mo. Kasi ito ang palagi mo tatandaan, Mark. Mas mahalaga ang pamilyang ikaw mismo ang gumawa kaysa sa pamilyang pinagmulan mo. Si Aida ang makakasama mo habang buhay eh. Kaya siya ang pahalagahan mo higit kanino man. Opo tay, tatandaan ko po yan.
Sa sobrang excited ni Mark na lumipat kami kaagad sa bahay ng pinsan niya na babayaran namin ng paunti-unti, kaagad kaming lumipat doon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Pagdating namin, sumalubong kaagad ang tatay ni Mark at ang mga kapatid niyang miss na raw si baby. Pero ang nakapagtatakang wala ay si Nanay Marie. Kahit naman kasi gaano kasama ang ugali niya pagdating sa akin, sigurado kong hindi niya matitiis ang apo niya. Kaya tinanong ko na si Mark. Babe, bakit kaya wala si Nanay Marie? Masama pa rin bang loob niya sa akin dahil dun sa nangyari? Hindi naman. Ang totoo niyan, gustong nga niya sanang pumunta kasi miss na miss niya na si baby. Ang kaso lang, may sakit siya eh. May sakit pala siya? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Kahapon lang naman kasi siya nagkasakit. Nagkaroon siya ng mga butlig-butlig sa katawan. Kaya baka raw bulutong. Tapos nanghihina yung mga tuhod. Siguro arthritis. Ganun ba? Sayang naman. Pero hindi ba parang ang tanda na ni Nanay Marie para bulutungin? Ewan ko nga eh. Hindi pala totoo na kapag nagkabulutong ka na noon, hindi ka nabubulutungin ulit. Ganun kasi si nanay eh. Pero hayaan mo na, gagaling din yan si nanay. Sana nga. Kawawa naman eh. Sa totoo lang, namiss ko rin siya at yung pagbubunga nga niya. Namimiss mo rin pala yung pagiging bungangera ni nanay ah. Ewan ko nga rin eh. Nang magbukod na kami ni Mark, doon ko lang umpisang naranasan ang totoong buhay. Tulad ng mga sinasabi ni Nanay Marie, kailangan ko nga talagang kumilos ng ako lang. Kailangan kong bumangon ng maaga para magsaing at magluto ng ulam na babaunin ni Mark. Kailangan kong maglaba ng mga damit kahit na pagod ako o puyat dahil hindi naman pwedeng wala na kaming susuotin. May mga bagay na kailangan kong gawin na hindi ko inoobliga ang sarili ko noon dahil alam kong may ibang tao namang gagawa. 2 linggo matapos kaming lumipat, noong araw mismo na sobrang pagod ako dahil katatapos ko lang maglaba ng mga damit pero hindi pa rin ako pwedeng magpahinga dahil gising ang baby ko. Naalala ko bigla si Nanay Marie. Bit-bit si baby, dumiretso ako sa bahay nila para sana kausapin siya. Nalulungkot at nai-stress ako at ang kilala ko lang na makakaintindi sa akin ay si Nanay Marie. Pero pagpasok ko sa bahay nila, walang tao. Tinawag ko ng tinawag si Nanay Marie pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa nakarinig ako ng marahas na pagbagsak na nagmumula sa kwarto ni Nanay Marie. Kaya dali-dali ako nagtungo doon at pagbukas ko ng pinto, naabutan ko siyang nakahandusay sa sahig. Nay! Nanay Marie! Ayos lang po ba kayo? Nay! Ayos lang ako. Tutulungan ko na po kayo. Teka, sandali po. Ilalapag ko lang po si baby. Ay, hindi, wag. Wag mo ilalapag sa kama yung bata at baka mahawa sa sakit ko. Nay! Diyos ko po, ano po nangyari sa inyo? Ang dami niyo po mga butlig sa katawan Bubulutong ito. Nakakahawa kaya wag mo ilalapit ang bata sa akin. Nay, hindi po bulutong yan. Wala naman pong tubig Ipatingin niyo na po kaya sa doktor yan. Bulutong nga ito! Bakit ba ayaw mo makinig sa akin, ha? Pero... Aray ko. Nahihirapan po ba kayong tumayo? Sige na po, tutulungan ko na po kayo. Paano mo ako tutulungan? Karga mo nga yung bata. May aabutin po ba kayo? Kaya ko po naman kung hindi naman mabigat. Tubig. Nauuhawa ko. Eto po ba? Bakit naman po kasi ang layo sa higaan ninyo? Eto pong tubig nyo na Akin na. Teka lang po, at ipapakiusap ko lang po yung bata sa kapitbahay. Tutulungan ko na po kayo. Hindi na! Kaya ko na ito. Hindi nyo po kaya. Kitang-kita naman Sige na po, hintayin nyo lang po ako dito. Mabuti na lang at mabait ang kapitbahay namin. Napakiusapan ko siyang magbantay kay baby kahit saglit lang. Pag-iwan ko kay baby, kaagad kong binalikan si nanay sa bahay nila. Ang sabi niya, kaya niya pa raw tumayo. Pero nakaupo pa rin siya sa sahig at hindi makatayo. Medyo mabigat siya, pero pinilit ko siyang tulungan. Nang sa wakas ay napaupo ko na siya sa kama,
Doon ko lang tuluyang nakita yung mga butlig niya. Parehong-pareho ang mga yon sa butlig na nakuha ni tatay noong nakaraan. Pero imbis na sabihin yon kay Nanay Marie, nanahimik na muna ako. Ayokong sumama yung loob niya ngayong may sakit siya. Nay, may lagnat po kayo. May gamot po ba kayo para sa lagnat? Meron. Doon sa may cabinet. Dito po. Oo. Ito po, nakita ko na po. Kaso lang po, kumain na po ba kayo? Hindi pa ako kumakain. Hindi ako makatayo. Kaya hindi ako makapagluto ng sarili kong pagkain. Wala man lang nakakaalala sa akin na iwanan ako na makakain dito sa bahay. Ganun po ba? Ako na pong bahala, Nay. Ipagluluto ko po muna kayo ng pagkain, ho. Hindi siya kumibo, pero halata sa itsura niya na gusto niyang gawin ko yon. Kaya naman lumabas ako ng kwarto at nagsimulang magluto. May nakita akong bahaw na kanin, kaya yun na ang ginawa kong lugaw habang naglalaga ako ng itlog. At habang nakasalang, nagsimula na rin akong maglinis dahil talagang napakagulo ng bahay. May mga anak namang babae si Nanay Marie pero hindi sila marunong maglinis. Lahat sila ay career women at mga mukhang walang balak magsipag-asawa. Siguro kaya ayaw mag-asawa ay dahil nakita nila ang nanay nila na sobrang dedicated sa pamilya at nahirapan ng husto sa pag-aalaga sa kanila. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Nang maluto na ang lugaw, inihanda ko na yon at binigay kay nanay para makakain na siya. Susubuan ko pa nga sana siya pero hindi siya pumayag dahil kaya naman daw niyang igalaw ang mga kamay niya. Ayos na ako rito. Pagkatapos kong kumain ng lugaw, iinom na ako ng gamot at magpapahinga. Puntahan mo na ang apo ko at baka umiiyak na yon. Sige po, Nay. Kapag po kailangan niyo po ako, tawagin niyo lang po ako, ha? Sige, salamat. Doon ko lang narinig na magpasalamat sa akin si nanay. Kahit napansin kong nahihiya siya, ramdam ko naman ang sinseridad sa salitang yon kaya malaking bagay na para sa akin. Masarap sa pakiramdam na nakarinig ako ng pasasalamat mula sa kanya. Sa sumunod na araw, pagkatapos kong maglinis ng bahay, imbis na mapahinga, minabuti kong pumunta na lang kay Nanay Marie para tulungan siya. Sa araw-araw wala talagang tumutulong sa kanya na maglinis kahit na sobrang hirap na siya sa nararamdaman niya. Ang sabi ni Mark, pinatingin na raw ng biyenan kong lalaki si Nanay Marie sa doktor. Pero ang sabi nito, hindi raw malaman yung sakit. Kaya wala silang mairesetang gamot kundi gamot lang para sa lagnat at kirot. Akala ko gagaling din siya sa paglipas ng mga araw pero hindi ganoon ang nangyari. Unti-unti parang mas lumalala pa yung sakit niya. 1 buwan ang nakalipas pero mas tumindi yung nangyayari sa kanya. Naglalagas na ang kanyang buhok, maging ang kanyang mga kuko at ang mga ngipin. Hanggang sa pinakonfine na nga siya sa ospital. Apo ko, nandito ng lolo mo. May dala akong pasalubong. Oh, Tay, napadalaw po kayo. Namiss ko nga po ko eh. Tsaka, linggo ngayon, walang pasok. Nasaan pala si Mark? Si Mark po, ayun po. Nasa ospital po at nagdala ng damit para kay Nanay Marie. Bakit? Ano nangyari sa biyenan mo? Ewan ko rin po, Tay. Hindi raw po alam ng mga doktor kung anong sakit niya. Kahit na naka-confine na siya ron, paulit-ulit pa rin pinag-aaralan kung anong sakit ang meron siya. Baka hindi naman kasi sakit yung meron siya. Baka karma. Napakasama kasi ng pag-uugali. Kaya ganyan ang nangyayari sa kanya. Tay, wag naman po kayong ganyan. Kahit naman matabil na magsalita yung si Nanay Marie, tama naman po yung mga sinasabi niya eh. Tama? Talaga lang ah. Pero paanong nangyaring tama yung mga sinasabi niya? Tay, simula po nung dito na kami nakatira ni Mark, nararanasan ko po yung paulit-ulit na habilin at sinasabi ni Nanay Marie. Tulad na lang ng kailangan kong gumising ng maaga para makatapos kaagad ng gawain sa bahay. Kung tutuusin nga po, sobrang tamad ko nga po talaga. Nakakahiya na, pati yung panty ko. Minsan kong ipinalabas sa kanya. Ganun ba?
Ano ba kasing nangyari doon sa biyenan mo? Ayun nga po, nung una, nagkaroon lang siya ng mga butlig. Kagaya po nung sa inyo dati. Tapos yung mga tuhod niya po, hinang-hina at hindi siya makalakad. Palagi rin pong mataas yung lagnat niya. Bumababa lang minsan. Hanggang sa maglagas na po yung buhok niya, pati mga ngipin at kuko. Kung makikita niyo lang po si Nanay Marina ko, talagang maawa po kayo. Kasalanan din naman niya yan eh. Kung di niya ako... Teka lang po, Tay? Hindi po ba nagkaroon kayo ng mga butlig-butlig noon? Tapos mabilis lang pong gumaling? Paano niyo po nagawa yon? Tay, bakit po kayo biglang natahimik? Ang totoo niyan, anak. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganon ng biyenan mo. Po? Pero, paano po nangyari yun? Yung biyenan mo kasi. Ang totoo niyan, siya ang unang kumulam sa akin. Ang kamalian lang niya, akala niya hindi ko alam ang tungkol sa mga kulam. Nung maramdaman kong kakaiba na yung mga nangyayari sa akin, pumunta ako sa isang albularyo at nagpatanggal na kulam. Pero ibinalik nung albularyo yung sumpa sa nagbigay ng sumpa sa akin. Kaya ganyan ang nangyayari sa biyenan mo dahil siya palang kumulam sa akin. Paano po nagawa ni Nanay yun sa inyo? Sabi nung albularyo, matindi raw yung sama ng loob niya sa akin pagkatapos ko kayong kunin doon sa bahay nila. Hindi ko po akalain na aabot dito yung pag-aaway niyong dalawa. Ang dahil lang sa akin. Hindi sa'yo. Hindi dahil sa'yo kaya siya nagkaganon. Dahil yun sa sarili niya. At saka may paraan naman eh. Sigurado akong alam niyang kinukulam siya. Kaya bakit hindi siya nagpapatulong sa mangkukulam na ginamit niya para kulamin ako? Tay, itigil niyo na po yung pangungulam kay Nanay Marie. Delikado na po yung kalagayan niya eh. Pwede niyang ikamatay yung nangyayari sa kanya. Mas mabuti na yung mamatay siya para wala ng mga api sa'yo. Tatay naman! Hindi po ganyan ang tatay na nagpalaki sa akin. Kahit gumaling man siya at mag-umpisang sabihan ulit ako ng masasakit na salita, ayos lang po sa akin yun. Hindi ko kakayaning mabuhay na inuusig ang konsensya dahil dun sa nangyari sa kanya. Tay, alam ko po na gusto niyo lang po akong protektahan. Pero maniwala po kayo sa akin, Tay. Kaya ko pong tiisin yung mga masasakit niyang salita kaysa yung hayaan siyang mamatay. Napakabait mong bata ka, Aida. Di ko alam kung bakit di makita yun ng biyenan mo eh. Kaya sige, ako nang bahala. Hindi ko inakala na magagawa yun ng tatay ko. Pero sa kabilang banda, gumanti lang naman siya. Hindi naman papasok sa isip ng tatay ko na ipakulam si Nanay Marie kung hindi rin siya kinulam nito. Sana lang pagkatapos ng lahat ng ito, mapatawad niya ako, kami ng tatay ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni tatay, himalang unti-unting gumaling ang sakit ni Nanay Marie. Makalipas lang ang 2 araw, nakauwi na siya sa bahay nila na nakakalakad na. Meron pa ring mga kakaunting butlig pero hindi na ganoon karami. Habang nagtataka ang lahat kung paano nangyaring gumaling kaagad siya, ako naman ay inuusig ng konsensya dahil alam kong si tatay ang dahilan ng pagkakakulam sa kanya. Pagkalipas ng 1 linggo, tuluyan nang gumaling si Nanay Marie. Wala na rin yung mga butlig sa katawan niya kaya nagawa na niya kaming dalawin sa bahay. Aida? Aida? Nay, nandyan po pala kayo. May ulam na ba kayo para sa pananghalian? Wala pa nga po eh. Magluluto pa lang po ako kasi katutulog pa lang ni baby. Wag ka nang magluto. Naparami ang luto ko ng tinola. Masarap to at magandang pamparami ng gatas. Naku, maraming salamat po, Nay. Nay, pasok po kayo. Kung ayos lang po sa inyo, pwede ko po ba kayong kausapin? May sasabihin lang po sana ako. Bala ko nga rin sana kausapin ka. Wala na akong sakit na eh. Pwede bang dito na rin ako kakain? Ay, wala pong problema, Nay. Tara po, pasok po kayo sa loob. Aida, may aaminin nga pala ako sa'yo. Nay, ako na po muna. Ano po kasi, si tatay po nagpakulam sa inyo. Pasensya na po talaga. Pasensya na po sa nagawa ng tatay ko. Nung nalaman ko po yung ginawa niya, pinatigil ko na po kaagad siya.
Alam ko, Aida. Alam kong ginawa ng tatay mo. Po? Pero paano niyo po nalaman? Alam ko. Dahil akong dahilan kung bakit niya yung ginawa. Kung hindi ko siya pinakulam, di niya ibabalik sa akin yung kulam na ako rin naman ang may kagagawan. Kung alam niyo naman po pala, bakit hindi pa po kayo nagpagamot agad? O bakit hindi niyo po kami kinausap? Dahil kasi inusig ako na konsensya ko eh. Oo nga, tamad ka nun. Pero may dahilan naman kung bakit eh. Pagod ka at dapat naiintindihan ko yun dahil naranasan ko rin naman yun nun. Pasensya ka na, Aida. Pasensya na rin po kayo, Nay. Pasensya na po talaga. Ano ka ba? Bakit umiiyak ka? Kung nga dapat ang umiyak eh. Eddie, dalawa na lang po tayo umiyak. Imbis na iyakan, nauwi sa tawanan ng usapan namin ni Nanay Marie. Ang tanghalian na yon, ang unang beses na nagtanghalian kami ng sabay na kaming dalawa lang. Medyo awkward nga dahil pareho kaming hindi nagsasalita. Wala kasi akong masabi sa kanya dahil natatakot akong magkamali ng sasabihin. Pero ilang saglit pa, nagulat na lang ako nang bigla siyang magsabi ng isang joke na talagang tinawanan naming dalawa. Hanggang sa hindi na namin namalayan ng oras, nakauwi na si Mark na mukhang gulat na makita kaming magkasama ng kanyang nanay. Babe, inapi ka na naman ba ni nanay? Baka kung ano naman ang mga pinagsasabi sa'yo ha? Naku, wala no. Ayos lang ako. Ang totoo nga yan, nagkabati na kaming dalawa eh. Talaga? Pero paano nangyari yun eh? 'Di ba magkasamaan pa nga kayo ng loob? Tungkol dun, sikreto na lang naming dalawa. Di mo na kailangan malaman pa yung nangyari para magkabati kami. Kung ano man yan ha. Masaya ako nagkabati na kayo. Kahit di mo na sabihin sa akin, ayos lang. Basta, huwag ka na mag-alala na mag-aaway pa kami ni nanay. Di na ulit yun mangyayari. Sana nga. Di mo alam kung gaano ako kakabado kanina eh. Nung maabutan ko kayong dalawa lang dito kanina. Akala ko talaga inaaway ka na naman niya eh. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagkapatawaran din kami ni Nanay Marie. Ang totoo po niya, naging close nga kami. Madalas pa rin niya akong bungangaan, pero hindi na katulad ng dati na talagang napakasakit niya akong magsalita. Nang tumuntong ang 2 taon ng edad ng baby namin, nagpasya kami ni Mark na magpakasal kahit civil wedding lang. Si tatay madalas pa rin dumadalaw sa bahay namin. Nagkapatawaran na rin sila ni Nanay Marie kahit na nagkulaman silang dalawa. Miss Anne, hindi man naging madali ang proseso ng lahat para sa pamilya namin, ang mahalaga ay nalampasan pa rin namin yon. Naging masaya kami pagkatapos ng mga problemang kinaharap namin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Naway kapulutan ng aral ng ating avid listeners ang naging karanasan ko. Sana sa mga manugang na naranasan din ang mga naranasan ko, matutunan nyo ring ilagay ang sarili ninyo sa kalagayan ng biyanan nyo. Pero syempre, depende pa rin sa sitwasyon dahil may ibang mga biyanan na talagang hindi nagbabago kahit siguro kulamin pa. Maraming salamat po sa pakikinig sa ibinahagi kong kwento.